Hinamon ng ilang kongresista si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na magpakalalaki at harapin ang isyu hinggil sa kanyang koneksyon umano sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers na siyang lead chairman ng Quad Committee, nakakadismaya na mas pinipili pa ni Roque ang maging pugante sa halip na makipagtulungan at maisumite ang mga dokumentong makakatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon laban sa Philippine Offshore Gaming Operators. Sinabi naman ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila Congressman Bienvenido Abante na hindi above the law itong si Roque dahil ang lahat ay dapat na magpasakop sa mga umiiral na batas. Kung hindi niya guilty ito si Roque, ay dapat humarap ito sa kanilang pagdinig at binibigyan naman ng Kamara ng pagkakataon ang mga resource person na may pagdepensa yung kanilang sarili at maipagkaloob yung mga hinihinging dokumento. Ginit naman ni Public Order and Safety Chairman Congressman Dan Fernandez na mistulang guilty na ito si Roque dahil sa patuloy na pagtatago. Kung ganyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Congressman Dan Fernandez. But now that he is not cooperating with regards to the pronouncement on social media, then the more that we have to pursue this contempt order that we filed, because somehow we will be able to find out the truthfulness nung sinasabi niya na hindi siya talaga involved doon sa POGO. Di ba usually ganun naman, di ba? If we really wanted to evade, if we really wanted to not to attend and pursuing other things in order to avoid it, then there will always be a presumption of guilt. And for him not to be construed as one like that, better for him to appear in the Quadcom. And hindi naman yung, alam mo, sa totoo lang, kung pinadala niya yung mga dokumento, no, yung ITR, yung SALN, and other documents pertaining to the sale of that property, most likely, baka doon lang magbe-base na kami. I heard that he will be filing also a TRO sa Supreme Court. Bahagyan ang mga pahayag ni Congressman Dan Fernandez, isa sa mga nangunguna dito sa nagsasagawa ng investigasyon o yung tinatawag nating Quad Committee dyan sa Kamara. Sa ngayon mga kabombo ay nagtutulungan na ang mga otoridad dito sa paghahanap kay Attorney Harry Roque. Kaugnay naman niya, dudulog si Attorney Harry Roque sa Korte Suprema ukol yan sa pagkwestiyon sa kanyang yaman ng House of Representatives na iniuugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Sinabi nito na hindi alam ng maraming mga mambabatas ang kanilang trabaho at ito ay para gumawa lamang daw ng batas. Ang mga pang-iimbestigaan niya sa mga kinasasangkutan ng mga naninilbihan sa gobyerno ay sa hudikatura. Nanindigan din si Roque na handa siyang tumalima sa anumang kautusan ng Korte Suprema. Narito pa ang karagdagang payag ni Attorney Harry Roque. Yung pagtatanong, bawal ang leading sa direct. Samantalang lahat ng tanong halos ng mga senador at mga kongresista, dahil karamihan sila hindi abogado, ay talagang leading. Bakit bawal ang leading? Kasi nga, sinasuggest mo na. Ikaw na nagsasabi kung ano dapat sagutin noong testigo. Yan po ang dahilan kung bakit ako ay magsasampa sa Korte Suprema. Sinasamantala ko na rin po na dinidiskurso ko na itong isasampa kong kaso kasi pag naisampa na yan, hindi na ako po pwede magsalita tungkol dito sa kasong ito dahil baka naman maka-impluwensya sa ating mga justices. Pero ang sinasabi ko lang, napakadami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na unang-una, ang legislative investigation must be in aid of legislation. Hindi ko naman sinasabi na siguradong sigurado ako na tama ako, na walang basihan yung mga dokumentong hinihingi sa akin. Kaya nga po, ang sabi ko bilang isang abogado, bilang isang officer of the court, susunod naman po ako sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Pero, hayaan nyo namang maidulog ko ito sa ating Korte Suprema. Pahayag po yan ni Attorney Harry Roque. Oras natin sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga.
Nagtataka raw itong si Attorney Harry Roque kung anong koneksyon sa mga hinahanap ng mga mambabata sa pagbuo ng batas laban sa Philippine Offshore Gaming Operators at yan ay sinabi nitong si Roque na tanging trabaho lamang ng mga mambabatas ay gumawa ng batas at hindi magsagawa ng mga kahalintulad na investigasyon. Git pa nito na jurisdiksyon na ng hudikatura kapag may mga roong nalabag ng mga batas at ito umano ay hindi parte ng tungkulin ng isang mambabatas. Magugunitang mayroong nailabas na arrest order ang House of Representatives kay Attorney Harry Roque dahil sa kabiguan nito na maglabas sa mga dokumento na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operations. Narito ang naging bahagi pa ng mga karagdagang pahayag ni Attorney Harry Roque. Ang sabi ni Congresswoman Luistro, baka meron daw kung unexplained wealth. Aba kapag merong unexplained wealth, ang nalalabag na batas ay yung Unexplained Wealth Act. So kinakailangan maghain ng kaso at madinig ng ombudsman ang naghukuman pero hindi po ng Kongreso. No? Tapos yung mga financial records ng aking mga korporasyon, uulitin ko nga po, no? Mga korporasyon ko naman nabuo yan bago pa pumasok ang POGO at yung mga area na acquire bago pa na found o nagkaroon ng lisensya yung Lucky South. So kung ang pagbibintang ay ako daw ay involved sa POGO, aba hindi po sapat yun. Dahil kinakailangan ipakita nila na meron akong kasalanan na ginawa. Pero kung ang pinagpapatunay nga nila ay isang kasalanan, isang paglabag ng batas, kinakailangan sa hukuman ang diskurso.